to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas, ang basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap pa sa salamat kay Bathala. Pinagpala kay Maria, sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you bo. Ay ano naman ko lagi lang sabog. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Yo! Yes, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Paseo ng Bawat Horado. Ako ang Batas. So yeah, nagpahinga tayo isang linggo, no? Gumawa ako ng unang-una nireview ko si Shrink na hindi kasama sa second site, kumbaga Motus. Tapos gumawa ako ng prediction, Batastradamus. Tapos nagbatas FM ako. So magandang break din. Sana naspatan nyo. At kung hindi nyo naspatan, sana naspatan nyo pagkatas nito. O, kapag meron kayong libreng oras, di ba? Pero ngayon balik tayo sa second site, yo. Ito, Zaki versus Ban. Yun lang ang masasabi ko. At looking forward ako, Zaki. Isa sa mga dominanting battle MCs sa panahon ngayon, no? Yeah, panoorin na natin. Una mong release, ha? 2026. Let's go. Shoutout sa Flip Top. Kamusta ang zoning? Sa lahat na nakanood ng live na nanonood dito, kamusta ang zoning, pare? Kamusta experience nyo? Ano ang mga standout na laban? Sayad. Batas. Ilustrado represent, yo. Uprising, what's up, yo? sobrang saya ko na nasa lineup ako. At excited din ako sa paparating kong laban kasi yun, gusto ko makabawi sa previous battle ko. Sobrang solid na event na to. Parang lalo't binigay sa akin si Zaki na isa sa mga hinahangaan ko talaga na
battle MC. Feeling ko pukpukan tong laban na to dahil parehas kaming sabik makabawi sa mga nakaraan namin battle. Laging preparado to, dito nagpapabaya. Ako rin naman. So, for sure, pukpukan tong laban na to. Walan, aggression ni Zaki, syempre. Pero susubukan tapatan yung mga pinagagawa niya, pero may halong kulit. Ayoko magtunog kupal, no? Pero sumikat lang siya dahil aksidente niyang natalo si Cripply. That's it. Palagi siya nagwa 1-2, tapos halos lahat ng 1-2 niya is tumatama talaga sa kalaban. Sobrang galing niya din sa sa multis, at yung mga Sinusubukan ko rhyme picturean niya, sa hindi gawin ko common. story. Parang ngayon mo lang naririnig. Good luck sa atin, galingan natin. Ang pinaka-importante, maging maganda yung performance natin para sa fans. Yun yung pinakamahalaga doon. Balagbagin mo ako, babalagbagin kita. Pakitaan natin sila. Zaki, sana naganda ka at sana makapalag-palag ako ang material ko, pero pag dating ngayon tablado, suntukan muna tayo. Joke lang. Let's go! Nandito pa rin, Philistine, Muntinlupa, at lalaban na natin ngayong gabi. Non-tournament battle ng parating. Flip na pangingay para sa parating nating laban. What's up, pare? Represent ko lang High Minds Real Jokes sa Crown Manila, Flip Up Beer, di ba nila? Sa lahat na nakanood ng live, nakita nyo ba kung nagsuot si Arik ng sombrerong to? What's up, Arik? High Beat, branded, linya-linya, Black Manila, Ulam na Hill, 7-4, natatulong suporta. Mga kasama rin natin dito, Shift Killions at Bad Cream Clothing ni Sorelio. Share ko lang sa inyo. Share ako ng konting personal na shit. No? Nakabakasyon ako. Hindi bakasyon naka-leave ako ng 3 linggo. Kanya ginagawa ko to araw-araw dahil kumbaga may oras ako ngayon, no? Kasi parental leave dahil may bagong silang kami. At napakasarap ng pakiramdam. Tangina, no? Kumbaga punto ko doon ay malapit na bumalik sa trabaho. Tangina, no? Yun. Malapit na bumalik sa trabaho. So medyo nakakaburat yung pakiramdam. Shoutouts sa lahat ng mga sport at tunay live and online. Lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw ang natutunan ko ay minsan kailangan nung sumunog ng tulay. Iniiwasan na ang drama tsaka gawain madumi. Pinabawasan ng kaaway, pinapadami ang puli. Baby Jock, Floodways Hustler, Crown Manila. Shoutout kay OG Ice Bomb, Free Angel, Free Palestine. Shoutouts sa Baby Jack Kapal, nga pala. At sa kaliwa naman, represent ni Cebu para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Bad. Sa kanta kay gra-gra kalayo, lapay na abot gara na kaayo. Pag-uli sa balay kay sa manatong mapa ni hapon wa pa ko'y kaon. With Pharma, Black Manila, Rapolo, Dumuduong, Let's go! Timura Vape Shop, Dark Horse, yeah. Shoutouts naman ng Polo, Umuduo. Nanalo ng coin toss, si Zaki. Piniliisipan na mauna. Ito, minuto dapat. Pahinga natin. 7-15 kay 2. Bad. Round 1 game! Ban, sunod na magbatas sa FM ako. Papatugtugin ko yung kanta mo. Dapat maalala ko yun. At sana magawa ko siya soon. Ito ang laban na nagtitinda ng prutas versus former nagtitinda ng drogas. At yumaman to kaagad dahil sa business niya na OTABS. Kaya nung nahuli siya ng pulis, ang laki-laki ng silver niya na posas. Yan ang resulta. Pag gusto mo maging instant millionaire, para di ka na mahuli, ito ang requirement mo, sir. Bago ka magtinda ng high-grade cocaine, kumuha ka muna ng license to sell. Alam mo kung bakit ka nahuli? Wala ka kasing interrupt techniques. Illegal na ngayon binibenta mo, wala ka pang business permit. Nakakainggit, lintik. Itong si Zaki talaga.
Paminsan-minsan lang ako dati, ikaw palagi kang tanga. Ano, lalaitin mo ako na Bisaya? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Baka nakakalimutan mo, tarantado, Bisaya may ka pagka-Bisaya ka rin. Kasi sabi niya kay Rafian, hindi ka naging considerate. Hindi siya naging considerate. Considerate. Kulit, legit. Sinabi mo yan, tarantado, wag mong igiit kasi naiintindihan kita. Bisaya rin ako. Ay, considerate. Baka sabihin, hindi lang Bisakol ang nagkakamali sa pagbigkas. Well, that's right. Nagkamali siya kasi Muslim siya. Islam rhyme. Itong bida-bida, puro pleasant lies ka ng hitang-hina, pinanistang ay sa akin linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka magbibigay ka, brother. Wala na kaming basahan sa bahay, pengay baby jack apparel. Ang pangit ng damit mo. Yan ay precise at tama. Kaya pala may baby sa pangalan kasi yung designs pang bata. Anigma, tanong lang. Asa man? Napapangitan ka ba sa baby jack? Hindi sa panghusga. Lagi na lang Dark Horse, Rapolo, Black Manila, Hypebeat iyong sinusuot ah. Di na ako magtataka kung ba't sumama loob niya. Hindi mo man lang kasi sinusuot yung baby jack kapag nag-host ka. Hindi kasi to sponsor ng Flip Top, pero merong kaunting pagsuporta si Boss Arik kasi sina-shoutout. Hanggang doon lang, ginunting, hindi mo na maaya na makikolabs kasi alam mo na Zaki, ganun din. Original na damit ang gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Grabe ka naman, boss. Ako, hindi ako ganyan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang ang trip ko masaktan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang may baby jack pamorma. Sa lahat ng kilala kong Muslim, ikaw lang nagtitinda ng droga. Ikaw lang kilala kong mayabang, kakabwisit panay boka. Pero nung tinapat kay Yangwan, parang iiyak ang puta. Ikaw lang kilala kong Muslim na piling magaling na cancer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagtatawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarar lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit kimikal, nagtutulak na karito ng karamihan. Ikaw pusher literal. O nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi nagmumulti-lyrical. Isa ka sa dopest di repar, pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Ha? Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. Ang mga Muslim, matutuwid. Huwag mo yang kakaligtaan. Ang pagbibenta ng shabu ay isang malaking haram. Ang iyong buhay at estilo ay walang kaibahan at kakaslant mo lumiko ka na din sa maling daan. Dati lang yon. Pinatawad ka na ni Allah. Ala akong pake. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Oh. Bawat punchline ko, wasak. Sa bawat punchline ko, wasak. Lagpas si kwenta yung tahe. Hindi lang slant rhyme ang basag, pati ekspektasyon bali. Ooh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Ban first round, yo. Yeah. Solid. Yeah. Solid. Astig. Medyo sa gitna, may, siguro dahil mahaba round niya, no? Kung tinrim niya yun, ginawa niya 230 man lang. May mga low points siya kasi sa round niya. Kumbaga, ang dami siyang matataas na high points, kumbaga. High moments. Pero meron siyang mga mabababa. So, kung na-trim niya yun, tangina, napaka-solid na round. Kasi, yun, isipin mo, kung yung 7 points niya nagawa niya ng 2.5 minutes lang. Ibig sabihin, yung mga hindi, kunwari,
since channel ko to, 'di ba? Syempre, paikutin natin sa perspective ko ngayon. Kung lahat ng mga low moments niya sa battle tinanggal niya, malamang ang natira sa time niya is mga 2 to 2:30. Sana, 'di ba? Ideally, gusto ko isipin na ganoon na lang. So naging mas solid yung round sana, no? Tangina kasi ang solid ng mga iba niya sinabi na eh. So maganda yung round. Yun lang, may konting fats. Islam Rahim, pinuntasan ko yun. Damit ang nice. Yun. Basta yung scheme na yun, tsaka yung Muslim na umi-illegal, parang alam ko nga na syempre mas stricto sila sa relihiyon na yan, pero tangina kahit anong relihiyon yan, may masamang damo dyan eh, di ba? Parang gano'n eh. walang pinipiling reliyon, kulay, walang pinipiling orientasyon, walang pinipiling kumbaga parang kung ano man ang pinapanigan mong, kung ano man political view mo, lahat ng klase, di ba? Merong tuso. So, yeah, pero pinuntusan ko pa rin yun. Haram, tas yung maling daan, kakaslant, mga nagawa mong mali. Pilipino ako, mas natatandaan ko mga nagawa mong mali. Parang ganyan. So, yun, tsaka yung pati expectasyon, bali. Yun, so solid na round kay Bano, round 1. Tingnan natin kay Zaki. Ano yun? At 340. Nagbebenta daw ako ng shabu. Ang corny, chong. Tanga, hindi ako nagbebenta ng shabu. Tanga, chonky yun. Tangina, dapat pag mag-a-angle ka, pag-iisipan mo ng mabuti. Di ako nakakuha ng business permit. Tangina kasi ni Duterte, bigla kaming pinahuli. Tsaka wala kang respeto sa Muslim na umi-illegal. So what? Bakit ko sa'yo? Tangina mo, tindero ka ng prutas, di ba? Putang ina! Re-rebat lang ako buong round. Tsaka dinadamay mo yung baby jack ko kesa di niya sinusuot. Akala mo matindi? Kaya hindi siya nagsusuot nun kasi wala siyang pambili. Tangina mo, yung brand ko na naman, dinadamay, masyadong wak. Kaya hindi siya nakakapagsuot nun kasi palaging out of stock. Game! Zakwif Abdul Talib versus Urbano. Mga pangalan na pantanga. Pero alam nyo ba, pinagkaiba sa pangalan ng dalawa? Yung Zakwif Abdul Talib, inimbento lang para magpatawa. Samantalang yung pangalang Urbano, Pangalan niya talaga. Urbano Dakulo Ando. Unano Damuho Abno. Pucha, yung pangalan Urbano, may toyo sa utak to. Kaya ka pinangalan ng Urbano kasi bobo magulang mo. Doon talaga siya pumunta. Tangina. Pang-ayasib yung pangalan, alanganin na to. Kung sa akin yung pinangalan, magagalit ako.
May banu siya sa pangalan kaya frustrated yung bading. Kaya ganyan pangalan niya kasi yung parents niya aning. Magpalit ka na ng pangalan, oo pwede yan gawin. Pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Putang ina ka. Representante ng Cebu, siya ang reigning champ, kaya the best daw siya. Pero nung na-review ka ni Lun sa Break It Down, biglang nag-breakdown ka. Dinamdam yung Break It Down kasi hindi siya open-minded. Nang dahil lang sa Break It Down, bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya hindi daw nakapag-isip yan ng maayos. Nung napanood niya yung episode, muntikan magbigtiyan pagkatapos. Napakaiyakin mo sa review. Tumigil ka dyan. Anong gusto mong gawin sa'yo ni Luns? Puriin ka lang? Napaghahalata ang kambiter sa mga hinaing kaya ikay dehado dito. Para kang mga fans ni GL kasi kaya kang paiyakin ng isang reaction video. Bobo ka umintindi, isa kang baguhang tanga. Porket Bisaya rin si Luns, kailangan paborang ka niya. Lumabas ang pagkawat nung napukusan sa review. Nagmumukha ka lang malakas kapag andun ka sa Cebu. Kasi bias yung crowd at kanyang allies. Desperado yung new player. Mag-spit ka lang ng simpleng punchline, yung reaction pang room shaker. Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung pagkabayas, tanga honest lang ako. Kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Tang inang yan. Kaya lumaki ulo ng abnoy, yang mahina naging mahangin. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Tapos na ba? Ano yan? Therapeutic. Para tayo nasa spa. Ewan ko kung narinig ng mic. Hindi ko alam kung nakukuha ng mic. Pero parang may tubig na tumutunog eh. Tanginan to si Zaki. Parehas nating nakalaban si Cripply. Nag-cruise tayo ng landas. Ngayon tayo'y magka-clash. Natalo ko kay Cripply pero numbers pataas. Tas may bagong mga fans. Nanalo ka kay Cripply pero tao na banas. Tapos lalo kang nabash. Natalo ko kay Cripply kasi tinulugan ng Durako. Nanalo to kay Cripply kasi tinulungan ng Hurado. Bitch! You can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Cripply dahil kay MP3. Niluto yung recent win ito kay Crip. Di mo malinaw na gape. Kaya yung biggest win ng yung career, di mo maipag malaki. Ang kanyang entertainment style, comedy with very basic rhymes, pag-iimbento ng angle, steady telling lies, tapos puro na paawa at self-deprecating lines. Hindi tayo sikat, Cancer! Parehas tayong pangit, Manda! Grabe na to, madamdamin. Hindi ka sikat, pangit ka, tangina mo, alam namin! Ay. Kasi puro ka paawa para ka ng tanga dyan. Pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman. Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang tsansa pala rin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Zaki, masamang tao eh. Hindi siya sport para kay Zaki. Out for blood, yo. Siyempre,
ramdam natin, ramdam ko lamang si Zaki, pero kung isipin mo, may time factor din eh. 4:50 yung oras niya. So lamang siya na mahigit 1 minuto. So parang nasa mga 16 lines. Around 16 to 20 lines, di ba? Pero wala lang. I-take lang natin na bilang ano lang. Kumbaga, puta naman, di ba? Tapos na yan eh. Wala namang bearing tong ginagawa ko. So take lang natin as appreciation din talaga na kung ano man yung mga sinabi nilang solid, yun lang. Batiin lang natin. Parang ganun. So, chonky yun. Ribat. Etong mga ribat, naka-4 na ribat si Zaki na solid yun. Yun, yung pinahuli. Tapos yung wala siya pambili. Tsaka out of stock. Wala lang. Parang ang ganda na ribat niya ng ganun. Tas puta, rekta yung mga iba eh. Medyo may mga hindi ako na isama eh, pero ayaw mo na, clearly, mas marami pa rin yung nakuha niya. Kahit hindi ko na isama yung iba eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, no? Bobo magulang mo, parang putang ina. Something na hindi ako magugulat nung panahon ng mga first few years namin. Yeah. Pero ngayon nagulat ako dahil hindi na ako sanay. O siguro dahil alam kong posibleng papunta doon. Tapos naisip ko malamang hindi doon dadalhin ni Zaki. Pero doon niya dinala kanya nakakatawa. Tapos magagalit ako. Kung ganyang pangalan ko, magagalit ako. Kumbaga simple lang din eh, pero effective eh, di ba? No-namer ka pa rin. Tapos yung, kahit si Eminem, mababodybag sa'yo. Tapos yung spoiled panis ka sa akin. MP3, yung, hindi siya punchline eh, pero yung kung paano niya kinonstruct yung scheme na yun, yung flow niya doon, yung parang yung hindi mo masabing storytelling pero yung naratibong yun, di ba? Parang ganun eh. Tas di mo mapagmalaki. Tas yung pangit ka, bobo ka, alam namin. Tsaka yung mas kawawa ka sa akin, round 2 and 3 mas kawawa ka sa akin, putang ina. Alam mong ano eh, battle rap 24/7 to si Zaki ngayon eh. Round 2, spada natin. Yo! Hindi daw ako trip ni Looney sa break it down. Okay lang ako, Chong. Alam mo kung bakit trip ka ni Looney? Parehas kayong nakulong. Nang inang yan. Same vibes. Bars. Yo, alam nyo bang nag-emote to sa Facebook last month? Status, stories, notes, nakakainis lahat na. Nagkunwari siyang broken-hearted sa Sokmed Hanep kasi may i-release siyang kanta. Tapos ang lyrics, di niya sinasagot ang tawag mo kasi andito nakahiga sa kama ko. Ha? Teka. Nag-sad post ka sa Facebook na parang biktima. Pero ang lyrics ng kanta na nasa link, ikaw pala yung kabet. Ganyan ba talaga linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw pa kabet, napaka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Nagsinungaling sa masa para bumenta agad. Grabe pasensya ang ikli. Kung nagtitinda lang to ng prutas, sasabihin niya matamis kahit hindi.
Ang ganda. Kunwari lungkot para mag-promote ang style bulok at dirty. Parehas kayo ng babaeng dugyot na nanira kay Mot sa FB. Ano na yun? Putang ina. May ganun ah. Ang masaklap pa nun, nagsinungaling ka na't lahat, 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views, shas! Apakababa niyan, leche. Lumamang ka lang ng 306 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Shoutout kay Batang Rebelde, oh. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Bakit? Nakaisa buhay, semes ka na ba? Tangina. Okay, game. Naalala mo sinabi mo kay Lipgram na kung gusto niya mag-champion, magpasulat siya sa'yo. Well, 2 beses na nag-finals ang tao, pero talo pa rin. Sayang naman, baka tama ka, Brad. Sa susunod niya isa buhay, sulatan mo, ha? Para malaglag agad. Una sali mo isa buhay, laglag ka agad sa elims. Pangalawang sali mo isa buhay, di ka man lang umabot sa semis. Magpasulat sa'yo para mag-champion. Aba, gago pala to. Kung ikaw nagsulat kay Lipcram sa laban namin, baka nanalo pa ako. Ang ganda. Tangina. Galit na galit ka, Ban. Parehas kayo, pare. Tangina. Kumalma kayo, yo. Akala niya madali lang isa buhay porket nagkampiyon ng sunugan. Pero nung sumali, di makasemis, naging bano at kutusan. Paano mo kung matatapakan kung ang narating ko'y hindi mo pa matungtungan ang hilig mo magbuhat ng bangkong hindi mo pa naupuan? Woo! Woo! Lakas. Kaya mag-champion ni Lipcram pag sinulatan mo? Hangin mo, Marit. Awatin mo yan, Arik. Paano kung sa MMA, madala ang ganyang attitude na pangit, antilok nun hanip, para mong sinabi na kayang talunin ni Saint Ice si McGregor kapag Zaki moves ginamit? Kaya ka natatalo sa mga katulad ni Cripply. Nakakasuka. Hindi mo pa naaabot yung bagay, niyayabang mo na. Oo, magaling ka dati. Naalala ko pa. Pero nung tinalo ka lang ni JD, nakakaluwa. Dating umaapoy sa kumo ang nakakapon na. Bakit yung gana na wala na lang na parang bula? Hindi ka na nagustuhan, apoy mo'y naapula. Dating kampiyon ng sunugan, ngayon naaabo na. Woo! Lakas na round 2 ni Banyo. From magaling to mediocre. Grabing switch din yun, pre. Sobrang pangit ng transition, parang DJ Audrey. DJ Audrey. DJ Audrey. Ang galing. Tas tingin mo, angat ka sa akin? Sure ka talaga? Okay lang, wala pa namang mabisang lunas sa tanga. Malaki... Ang ganda yung mga parang modern days lang na kung paano nagagamit ni Ban, no? Steve.
agwat natin sa sulatan? Well, tama ka dyan, Repa, kasi yung sulat mo tinalo lang ng freestyle ni Lanceta. Ang masakit pa, akapela. Kakaawa ka na, boy. Dating kampiyon ng sunugan, ngayon wala na siyang apoy. So, sa ngayon, ito ang pinaka-effective na kung paano in-approach yung kalaban na galing sunugan. Kung paano ginagawa ngayon ni Ban Astig, tangina, no? Shoutout sa sunugan. Nakita ko nung kailan yung Saint Ice, tsaka may kalaban si Saint Ice sa Wild Ones ginawa nung nagsama kami ng medisina ng shop. Sinubukan ng medisina mag-south dito sa doon sa BF. So magkasama kami sa pwesto. Nagsunugan doon may ilang battles, no. So yeah. Tangina, nakapanahunan nyo. Biglang napasenti ako, no? Tangina, napabalik ako sa panahon na yun. Game panahon. Hindi, pero ang ganda ko paano ina-approach ni Ban yung angle ng sunugan. Kung paano nyo nilalaro, no? Astig. sobrang layo ng agwat ng sarili mo dati at ngayon. Naging zaking patapon ang dating labis mang baon. Habang tumatagal, lumihina. Yan ang klaro, aba. Sarili mo lang kalaban mo, tol. Natalo ka pa. Nagumpisa ka kasi ng puro papuri. Wala ka ruta na marahas. Habang ako, mga pangungupal ka ng puta lahat danas. Mga ilang beses mo nang nahila bago pa umangat sa taas. Kasi nagsimula akong mahina, ikaw sa una lang malakas. Woo! So, sa mga nakasubaybay kay Zaki simula ng panahon na sunugan, hindi ko napanood yung mga yun eh. O hindi ko pa napapanood. Yun, papanoorin ko rin, pero hindi ko pa napapanood sa ngayon. Masasabi nyo ba na mas malakas si Zaki nung panahon na yun? Kumpara nung ngayon? Kumpara nung Zaki kay Ram? Comment nyo. From malalim, tumababaw. Nagbabago ka pre, dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya pre! Sa sunugan dati kang mamaw, wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Ina. Whew. Mukhang kay Ban tong second round na to. Kaya hindi ko pa narinig si Zaki. 4:11 no, yung time ni Ban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points lakas. Tangina, para biglang inuubo Yan oh. Fuck. Ibig sabihin nata, hindi mo na ako babalik sa trabaho, magkakasakit ako. Hindi, parehas kayong nakulong na ribat. Pinuntasan ko yun. Yung niloloko mo ba sa sarili mo? Tapos yung, ano yung isa? Puta, hindi ko mabasa yung sulat ko. Prutas. Sasabihin niya matamis kahit hindi. Galing. Tapos batang rebelde. Tapos yung nakasemis ka na ba? Nalaglag agad. Malalaglag agad kapag si Zaki nagsulat para kay Lip Cram. Tapos bara nanalo. Baka nanalo pa ako. So kapag sinulatan mo si Lip Cram, malamang nanalo pa ako. Ang galing kung paano nila nakunay-konekta. No? Kumbaga parang nag-i-intertwine talaga yung storya nila. Banu at Kutusan, parang second line siya ng scheme, tas yung dulo ng scheme na yun, yung hindi mo pa naupuan, mahilig ka magbuhat ng bangko na hindi mo pa naupuan, tangina. Whoo!
Lakas ng line na yun. Yun, solid yun, solid yun. Wala, astig lang. Astig na, sipin mo na sa gitna pa lang ng verse yun, di ba? Pwedeng ender yun eh. Tapos yung naaabo na. DJ Audrey. Ang galing, pare. Yun, astig yun. Although hindi ko pa narinig mag-DJ yun, so wala akong idea kung bakit niya ginamit na reference. Tapos, walang mabisang luna sa tanga, parang ganyan nata. Tsaka wala na siyang apoy. Yung champion na sunugan, wala na siyang apoy. Tapos yung sarili na nga lang kalaban mo, natalo ka pa. Ang gandang rin eh, pangkanta eh. Pangkanta yung gano'n eh. Tapos yung sa una lang malakas, tsaka yung ako ngayong gabi. Noong araw, ako ngayong gabi, tangina. Solid na round galing kay Ban yun, no? So, salamat sa iyo, Ban. Tingnan natin si Zaki. Okay naman yung round niya, no? Real talk. That's really okay. I have a question. Sino si DJ Obre? Tsaka, dinadamay mo yung kanta ko? Tangina mo sa mga anggulo mong yan, para kang gago. Sinasabi mo lang na pangit yung kanta ko kasi magkalaban tayo. Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako, kaya kong gumawa ng R&B. Walang sablay. Pag ikaw gumawa ka ng kantang R&B, ang tawag doon, rap ng bay. Ang inang yan. Hindi na ako magaling. Tsaka sabi nila, pag ako daw nakakalaban, lumalabas yung A-game. Malinaw na yan. So yan na yung A-game mo? Ang hina naman. Wala, tangina. Kaya niya daw magtikol kay Lexilor habang nagde-dance roll. Tanga, hindi ka sensible, lakas ng tama mo, parang nag-edible. Akala mo solid ka na nun? Napaka-cornit patapon. Unang rapper na pinagsabay yung boxing at jakol. Oo nga naman. Nakakabuisit na tong kupal yung galawan niya, kadire. Habang nakikipagsuntukan, nakahawak ka sa tite. Nakahanda siyang pumalag. Physical. Talagang dala yung bayag. Literal. Tangina, boxing at jakol. Ganyan pala yung tipo mo. Malaswa. Para tong gigolo. Kung Dempsey roll yung estilo mo, wasak ka sa jiu-jitsu ko. Real talk. All you do is tell lies. Pangit estilo mo, Ban. Kaya tinalo ka ni Saint Ice kahit di umulan. Wala akong pake sa opinyon ng mga Wex mong fans. Napakabaduy nung ginawa mong fake choke dance. Kunyari nag-choke, tapos biglang sumayaw. Ako'y nag-worry at hinala. Tangina mo, Ban, yun ba yung sturdy ng Bisaya? Kaya tong puro lang sayaw, babalagbagin ko gamit bara. Kung mahilig tong sumayaw, papasayawin ko gamit bala. Rapper na, dancer pa. Grabe, mind-bending. Dinadaan sa pagsayaw, baka sakaling mag-trending. Pero ang wak ng galaw mo, kaya pumangit ang ending. Kasi sa kakasayaw mo, ito yung Dance with the Devil. Sarap mong kaltukan hanggang head mo mabutas. Para lalong masaktan ay mas isentro sa sugat. Magva-violet yung kulay kasi strength ko ay too much. Iiwanang lantang gulay, yang tindero ng prutas.
Yun, oh. Akala mo hindi ko alam yung illegal mong gawain? Dapat sa'yo isuplong ko na. Kasi Ban, di ba nagtitinda ka ng saging? Tangina mo, prostitusyon yun ah. I go bananas when I spit, kaya malabo na magtay. Hindi ako nag-cherry pick, yung mga bars ko pamatay. Isa ka lamang balimbing na parang gago magpa-hype at kahit kailan hindi ka magiging apple of the eye. Sa susunod kong sasabihin, lalong mababadtrip ka. Yung tinitinda mong apple, pakain mo sa GF Montabachoy para makapag-diet siya. Putang ina, no? Fuck. Sulit tong battle na to, puking ina. Tumapat to sa entertainment value para sa akin nung Invictus Katana. Yeah, yung overall na ano niya. Na value para sa akin ng battle, you know. Yeah, Invictus Katana. Tangina. Cause she's fair as fuck! Bigatin, matatawag mo na heavy bitch. Pag nagsisex kayo, para mo na rin kinakantot si Crazy Mix. King Ina Kazaki. Battle rapper 24/7 kayo. Minsan napakasarap manlait ng fat girls. Sa sobra niyang taba, yung napkin niya Pampers. Tangina. Walang ginawa kundi pumutrip ng pumutrip, di nagtitira ng food. Kaya pag sumasakay siya ng move it, yung move it hindi makapag-move. Tanginan to, sobrang taba, tas napaka-juicy. Kaya sa fat bitches, ako'y allergic. If broke boys don't deserve pussy, then fat bitches don't deserve dick. Ano, galit ka? Kasi ayaw mong nadadama yung kasintahan mong Peppa Pig. Kung ganun, bakit pinagkakalat mo yung skandal nung viral na gold medalist? Real talk! Napaka-immoral at ignorante ng galawan niya ng di ko ma-attempt. Imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na natili pa ring whack artist. Instead of being a real man, piniling maging man. Yakis! Yung babaeng may pinagdadaanan, mas minabuti gawing joke. Ginawa pang subject pang tawanan sa ilang ulit niyang repost. Kaya na-reveal kanyang galawan kasi tong stupid naging gross. Ngayon para ka na ring may scandal kasi tong pussy na expose. Ooh. Fuck. Hindi ko alam kung kanino ko ibibigay ang round 2 kung live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Putang ina, no? 21. At 4:39. Tang ina. Grabe naman yun. Sa live, hindi ko alam. Siguro dahil masyadong malakas parehas, ibibigay ko ng tie. Pero ngayon, dahil nakalista, nakita natin na may difference sila. Kumbaga, 17:21, di ba? Na kung i-factor in mo ang oras, lamang si Zaki ng mga kalahating minuto. Meron siyang dagdag na kalahating minuto. Yeah, tangina, no? Yung DJ Aubrey Ribat, magkalaban tayo yung tungkol sa kanta. Tinitira mo kanta ko. Sinasabi mo wak, pero sinasabi mo lang yan dahil magkalaban tayo. Tapos yung rap ng bay,
Tsaka para kang so yun, tatlong rebuttal kay Zaki, no? Solid. Edible, yung boxing at Jakul. Tapos yung habang dumidem si Roll nakahawak sa tite. Tangina yun, no? Tsaka yung dalabayag niya, literal. Tapos, jiu-jitsu ko. Yung natalo ka ni Saint Ice kahit di umuulan. Again, meron na naman silang nag-intertwine na naman, no? Yung sturdy ng Bisaya. Ang ina, no? Gamit bala, pasasayawin gamit bala. Dance with the Devil. Tapos yung lantang gulay, yung tindero ng prutas. Tapos yung apple of the eye. Tapos yung makapag-diet siya. Crazy mix. Putang ina, wild. Pampers. Makapag-move. So, ina-assume ko parang motor yun. Yung parang angkas, no? Tapos yung sa gold medalist. Tapos manyakis. Man sa manyakis. Tapos itong pussy na expose. Parang scandal. So, yeah. Sa live siguro, tatay bibigay ko. Pero dito sa first 2 rounds nakuha ni Zaki. Sa live, bibigay ko malamang ng first round yan kay Zaki, second round tie. So, round 3 tayo kay Van. Mataba daw ang GF ko. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Hiwalay na kami. Ang ina. Totoo kayang hiwalay na sila, no? O sinabi lang niya yun para lang may pang-rebat siya. Di mong yun lang naisip niya. Hindi ko alam. Pero posible, di ba? Late ka tol ah. Taba GF. Gago ka ba bro? May bago na ako. Tagalog pa yun. Yo, round 3 game. Alam nyo bang nireview na ito yung laban namin ni Kenzer sa gubat? Yung caption, kami daw ang MC na New Gods. Tindi ng utak. Tapos ngayon kumakapanglait parang dilib sa sulat. Kung pinaplastic mo lang ako noon, yung mukha mo, triple ang kunat. Peke na ngayong binibenta ng mga katulad mong mus. Tapos isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Tanginang yan. Nireview rin ito yung laban namin ni Cripply. Yung caption, bias crowd. May question mark. Tinatanong mo ba, halata naman? Nasa akin yun talaga. Ano bang nais mong mapala? Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves, tanga ka? Fuck you, talang ka. Masyado kang papansin, ni-review mo na halos lahat ng laban ko, gago. Review ka ng review sa akin, inaaral mo ba ako? Gagawin lahat para sa views? Tindi niya talaga. Fuck. Bigla akong napahinto sa sinasabi niya dahil isipin mo ngayon, kapag nanonood ako ng MC, nililista ko yung mga nagustuhan ko. Dati, tuwing may pinapanood akong kakalabanin ko, nililista ko yung mga butas. So, ibang-iba na talaga yung kahit yung pagnood ko eh. Iba na. Fuck. Kasi isa sa ano talaga yun sa akin dati. Panonoorin ko battles mo. Maglilista ako ng mga nakikita kong butas sa battles. Tapos susubukan ko kung anong pwede kong laruin sa kanila, di ba? So, kahit yung point of view dati, ang hinahanap ko yung mali. Di ba? Ngayon, ang pinapakinggan ko yung mga gusto ko, yung mga masasarap. Ganon. So, ano lang, putang ina, oo nga, no? Parang
fuck, iba na talaga yung wiring sa akin ngayon. Tangina, no? Yung bagong update, kumbaga. Oh, wow. Tangina realization, no? Pero okay, game. Hindi siya tungkol sa akin. Talaga, kahit review ka ng review sa akin, hindi ka papasa. Kahit suntukan palag ako, handa ko lumaban sa haki. Hindi ako takot sa'yo, gago. Wala kang haki. Tangina na ito, sobrang yabang. Kaya na daw i-bench press si Saint Ice. Nayabangan niya yung tao porket dehens niya same size. I'm not hitting the gym by, pero wag mo kong galitin sa real life. Yung mga katulad mong mapapel, kaya kong hatiin pa lengthwise. Ganda. Ganda nun. Nag-MMA ka lang, tsaka nag-gym, kaya ka feeling malakas. Matsyong-matsyo na si pare kasi ang training madalas. Ang nakakalungkot lang kung kailan may 6 na abs, tsaka naman pinagbawalan maghubad ng t-shirt sa labas. Nagtiis ka pa ng ilang buwan, pero resulta pala useless. Parang bumili ka ng bahay sa Japan tapos binomba lang ng US. Natuto lang ng grappling tsaka boxing, sobrang yabang na ni Iho. Hindi naman lumalaban sa octagon, yung kabaklaan na bisto. Nag-aaral ako ng MMA for self-defense, ba't niyayabang mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo. Tang-inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aral ng self-defense? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala ng video kasi dinilit na nga. Hanga ako sa healthy living, pero sa inspirasyon, ako'y nandidirita nga. Binaril ka lang ni Yang Wan ng tubig, nag-MMA ka na. Ang purpose mo lang ay gumante. Kadiri man yan dudong. Buti pa si Saint Ice nag-octagon kalaban may alam at gutom. Mas karespe-respeto pa yung flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA para gamitin sa taong di marunong. Ang inang yan. Tangina, tinadapuan ba ng nalangaw si Ban o sa screen ko yun? Ang lakas pa nito mandamay sa battle. Ganyan ka lagi, taktika. Damay grupo, damay jeep, damay parents, tangina. Di ko dinamay grupo mo. Di ko na dinawit kasi nga. Hindi ko na kailangan ng Moro Beats, kaya kita lakarin mag-isa. Hindi kita gusto kalaban, wala kang bongga na pasabog. Gusto ko lang lumaban sa Luzon kasi yung jowa ko Tagalog. From agoy-agoy to shit, sarap na ang From agoy-agoy to shit, sarap na ang napakikinggan ko. Kaya sige, takbo. Ngayong alam nyo ng Tagalog na yung sinisibak ko. Hindi ako nag-slant rhyme. Hindi ako nag-style mat o nangengkoy sa mga slants mo abno. Kasi mas gusto kitang durugin sa pinakamalakas mong anyo. Nangihina ka kasi pag ginaganyan ka ng kalaban, nade-refuse ka sa agaran yung estilo mo sa laban, epektibo na galawan, pero di ko ginawa yan kasi di ko kailangan. Para din yung malaman na hindi ka kalakasan, pinatay kitang hindi inaasinta kahinaan. Nasa 4 plus si no, si Ban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Lakas din, tangina, no? Lakas din, yo. So, yun din siguro, no? Kaya mahirap mabilib nung panahon na active ako sa battle. Kasi hindi ko talaga titingnan yung galing eh. Tinitingnan ko yung butas sa'yo eh. Parang tangina mo, saan kita pwedeng atakihin? Yun eh, di ba? So, kailangan mo maging sobrang galing para ma-recognize ko na, oo nga, no, tangina. Kasi, yun talaga yung mangigibabaw. Pero ngayon, parang tangina, hindi ko na para hanapin yung mga ganon. Tangina, sarap din.
So, ewan ko kung yung mga hindi na bumabattle, nagbago ba ang pagtingin nila sa, kumbaga yung kung paano nila ina-appreciate yung art form or kung paano nila pinapakinggan yung material, di ba? Hindi ko alam kung nagbago sa kanila. Pero ako parang, dati parang, syempre, kahit naman hindi pa ako bumabattle, syempre pinapakinggan mo naman yung kumbaga ganito pa rin, di ba? Pero syempre nung naging 24/7 battle MC ako, nanonood na lang ako lagi. Manonood na lang ako ng battles kapag may kalaban ako para lang pakinggan ko lahat ng mga battles. Alam ko kung ano yung mga nagamit na played out na angle o baka biglang may ideas ako na biglang nagamit na pala neto. Ganon eh. Tinitingnan ko yung mga ganong bagay or mas mga dapat iwasan eh. O kung ano mga pwede kong masilip din sa kanya na angle sa material niya na pwede kong palakihin yung butas. Alam mo yung ganon. Mas ganon yung pagnood ko dati. Kulit eh. Dahil kong explanation. So, hiwalay na kami, rebat. Pinuntosan ko yun. Tapos yung D-elib sa sulat. Tsaka yung nakulong ka dati, yung most wanted, talangka, di ka papasa. Review na review, di ka papasa. Pa-lengthwise, kaya kong punitin pa-lengthwise. Tapos yung maghubad ng t-shirt sa labas, bawal na. Binomba lang ng US, yung bumili ka sa Japan ng bahay, tapos binomba lang ng US. Etong kape ang kanya siguro nagkakaganito boses ko. Tapos yung defense ang mekanismo, yung self-defense sa taong di na marunong. Ano yun? Sa taong di marunong. Hindi ko maalala. Lakarin mag-isa. Tagalog na sinisibak ko. Ang kulit eh. Parang kung paano niya pinipresenta sa battle, parang ano sa kanya eh. Tangina nyo. Di ba? Di nyo na pwede asarin dahil hindi ko kailangan tsaka yung hindi kita para tirahin sa kahinaan mo, di ba? Yun, di naasinta kahinaan yun. So 14 points, ang lakas ng 2 and 3 ni Ban. Yung first niya okay din eh. Pero kumbaga yung second and third niya mas kumbaga on steroids na no. Yun. So 14 round 3 ni Zakis pata natin. Solid na battle yo. Tangina. Shoutout sa inyong dalawa. Congrats, nakagawa kayo ng ganito kasolid na laban. Isang ano na lang. Kumbaga si Zaki na lang. Pag natapos si Zaki na malinis, parang perfectong battle yung nagawa nila, no? Tingin ko. Shoutout sa inyong dalawa. Alam mo yun, parehas deserving manalo. Solid. Nag-training ako ng MMA. Kaya papauwiin ko tong lumpo. Yan yung ganti ko sa bunggo. Kanina ka pa eh. Tukoy ng ina mo eh. Tangina. Wala kasi sa'yo. Bunggo rebat, tol. Sasabihin, bully ako. Tangina, pag di pinapatulan mo siya, parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, hindi lalaban. Ina mo. Para sa akin, ikaw ay average MC. Kasi pang weakling ang berso. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling sa paningin ni John Leo. Shout out John Leo. Belated. Kasi malalim yung friendship nyo ni John Leo. I know that. Pero kahit super close kayo, hirap pa rin mag-eye contact.
Kahit puro ka lang imbento at yung mga bars mo kumukonte, sa mga mata ni John Leo, yung lakas mo dumodoble. Kahit mag-spit ka lang ng common na bara, para kay John Leo, yun ay double entendre. Si John Leo na yung pinulutan eh. Tangina. Bakit si John Leo na pinulutan mo, Zaki? Kaya lagapa ka sa akin sa duelo, mga barandala karaniwan. Kung malakas sa mata ni John Leo, wakas sa mata ng karamihan. Kasi katangahan lang dala sa battle rap niyan, di puta. Sa sobra niyan tanga na body bag kay Penpluma. Wala ka na nga silbi, pilit na pilit pa yung stilo. Napanood niyo yung laban niya kay Penpluma? Malamang hindi, kasi pinadilit niya yung video. Puro pangungupal at pandaraya na lang. Lagi na iisip niyang gawin. Kaya pinadilit mo yung battle para kunyari undefeated ka pa rin. Parehas tayong may battle na dinilit. Pero dinilit yung laban mo kay Penpluma para lang mapagtakpan ng talo. Dinilit yung laban ko kay Yang Wan kasi may magsasampa ng kaso. Kaya yung galawan mo at estilo, pupunahin ko ng husto. Itong nagpapabura ng video, buburahin ko sa mundo. Ina mo. Nung laban mo kay Lipcram, kinawawa ka, Urbano. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate kay Lipcram, di na nakaarte pa. Hinawakan siya sa mukha, tapos tinapat sa camera. Nung hinawakan ka niya sa mukha, kakatain niya lang nun. Totoo lahat yan, bay. At kung hindi siya nagbubuhos, malamang hindi rin yung naghuhugas ng kamay. Tangina. Hindi ako nag-e-embento, gago yung mensahe, legit. Ang ibig kong sabihin, yung mukha mo may tiny lip. Kasi mahina kang lalaki sa aking paningin, you're gay. Pinahirang ka ng tae and I just rubbed it in your face. In-interview ni Shernan, tong rapper na pinahira ng etchas. Sabi niya doon, crush niya daw si Ma'am Nina Sandejas. Real talk. Si Nina daw yung nasa dreams niya at matagal ng fantasy. Si Nina na ngayon yung trip niya, sawa na sa banana tree. Pati ba naman si Nina, binalak pang tirahin? Si Ma'am Nina gusto niya daw dilaan sa gilagid. Iniisip niya si Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip-top, nagpapalabas ng cam. Magpalabas ng similya, yung trip mo na bisyo, kadiri ka. Pati nga si Ma'am Nina, hindi yon mapicture sa isip niya. Tangina, kaya pala pangalan niya ay Ban. Kasi yung galawan niya ay para ng badang. Hindi ako maa-upset ni Ban. Lahat ng gagawin niya wasted. Ako'y na-upset lang sa Ban noong pinaalis si Apex. Kaya huwag ka nang umasang pagpalain, dudong. Wala akong patawad sa Ban, parang Alaric Yuson. Hindi nakatagos ang strikes. Ang defense parang Floyd. Tatanggalan ko na ng life itong Wex na abnoy. Sobrang wak ng iyong style. Puro imbento ka, boy. Ako slant yung mga rhymes. Pero direct to the point. Ano ba niya yun? Slogan niya yun? Okay. Hindi ko pa rin naaalala kung slogan niya yun. Sorry. May problema talaga ako sa memory, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kay Zaki. 14 kay Ban. Putang ina. Lumamang pa rin si Zaki. Gusto ko sana makakuha si Ban ng ano dito sa scorecard ko eh. Pero sa live siguro kay Ban ko bibigay third round. Hindi ko alam. Mas marami siyang kumbaga pambaon na
na linya doon. Tangina, walang talo sa kanila dito. Walang talo, pareha silang solid, nakagawa sila ng perfectong battle. Shoutout sa inyong dalawa. Galing nyo, tangina nyo. Damn. Astig lang ng wala, bilang fan ng battle rap yo. Nakakatuwa makanood ng ganito. Astig. So, ganti ko sa bunggo. Boom, binugo no? Tapos yung John Leo, shoutout kay John Leo, yo. Yung lakas mo dumodoble, double entendre sa mata ng karamihan. Tapos yung pinadelete yung video kasi may magsasampa na kaso. Yeah, yung mga punchline niya minsan direct to the point pero effective na effective eh. Buburahin ko sa mundo, tangina no. Hindi yun naghuhugas ng kamay, hindi nga nagbubuhos yun eh. Parang ganyan. May tae na nilip, yung mukha in your face, rabbit in your face, banana tree. Picture sa isip niya, tas yung ala Rick Yuson, tsaka direct to the point. Solid. Tangina, no? Parang unfair na may matatalo sa kanila. Ganon ang pakiramdam. Para sa akin, dahil pareha solid. So, tingnan natin sabihin ng mga judge. Second time 50, Saki versus Van, against Pang Beses, para sa kanilang pareho. Ang bottom Murano, 5-0, magkaya tayo lahat para kay Van. Shoutout sa Saki. Maraming salamat kay Zaki. Parehas magaling. Parehas deserving. Round 1. Pero congrats kay Van. At kung hindi gano'n ang kinalabasan na scorecard, hindi disrespect sa'yo yun. Parehas kayong magaling, yo. Astig. Para sa akin, na pareha silang nakapag-set na magandang panimula. Halos, para sa akin, halos tabla lang yung round 1. So, round 2 and 3, para sa akin, mas nakuha ni Van yun. Mas marami siyang haymaker, mas marami magandang punchline. Lalo yung mga padulo ng round 2 at 3. Habang hindi masyadong naging effective yung round 3 ni tawag dito ni Saki about mga ninyas and deas jokes. Pero sayang kasi yung pa-ender ng 3 niya yun yung mas epektibo na. So para sa akin mas tumamang talaga sa 2 at 3 Van. Yeah. Rap yan, binoto ko si Van. Round 2 and 3 yung binigay ko sa kanya. Round 1 para sa akin dikit siya pero nakuha yun ni Zaki. Mas malalakas yung mga banat ni Zaki nung sa round 1. Pero dun sa round 2 tsaka sa round 3, yung mga linya ni Van, mas nagustuhan ko siya lalo pagpadating na sa dulo. Yung parang sa mga umpisa ng rounds niya, medyo sumasapak-sapak lang. Tapos sabay sa dulo, parang nandun yung mga haymaker. Pero para sa akin, mas malakas pa rin yun. Tapos yung round 3 ni Van, mas nagustuhan ko siya kasi yung parang dun sa dulo niya binanggit na hindi niya ginamit yung mga kahinaan ni Saki para talunin siya. Tapos si Saki, parang yung mga linya na nagamit na kay Van dati, yung parang ginagamit niya pa rin dun sa laban na yun. Kaya parang mas na ako dun sa punto na binigay ni Van sa round 3 kasi parang ito ginagawa ko, hindi pa nagagamit sa'yo, tapos hindi ko gagamitin sa'yo yung mga nagamit na sa'yo. Tapos kay Zaki parang yun yung kabaliktaran. Kaya mas nagustuhan ko paano diniskartehan ni Van. Yo, Van versus Saki. Siguro para sa akin, sobrang dikit lang naman talaga ng battle nila. Nakuya si Van, so kailangan syempre dapat higitan ni Saki yun, lalo na siya yung last na banat. Pero madaming suntok si Saki, pero para sa akin hindi niya naabot yung mga material na pinakita ni Van kahit sobrang dikit. Yun, konting-konti lang Van. Laban ni Van at Zaki, para sa akin magkasing palapag o level lang ng material yung ginawa nila all 3 rounds. Kaya binase ko na lang talaga sa kung ano yung pinakamalakas at tumatak na linya. Sa first round kay Van, yung linya niya patungkol sa pagiging Pilipino, yung pagsilip sa mali. Second round kay Van pa rin, yung tsaka araw at gabi. Yung sa third round lang, yung nabigay ko yun kay Zaki, yung si Enigma, walang pake sa Van, yun. Kaya binoto ko si Van sa 2 round.
Yo, Aski, syempre, shoutouts nga pala sa Hypebeat, no? Sa akin, round 1, tie lang yun para sa akin kasi yung setup ni Ban, maayos, maganda, sunod-sunod. Tapos, maayos niyang nagawa ng ender, natuldukan niya ng magandang ending sa dulo. Naman, yung round 1 ni Zaki, punto por punto. Yun, okay din. Magkaibang atake lang sila. Pero ayun, tinay ko na lang yung round 1 tapos yung second binigay ko kay tay lang din to kasi halos ganun lang din kasi ang mangyayari kasi pag si Bad yung bumabanat iisipin mo kanya na to, pero pag si Saki na talagang yun, nakakain niya pa rin yung round. So doon na sa third, mas lumamang lang sa mga punches si Ban. Siguro mas naging epektibo. Tapos yung kay kay Saki, magaganda rin naman yung mga punches niya, yung mga setup niya. Mas lumamang lang ng konti si Ban. Bali nangyari ay sunod-sunod na setup tapos maayos yung landing. Tapos yun, mas appreciated ng crowd. Ganon din naman kaya maganda yung kay Saki, pero yun nga, mas naging epektibo si Ban ngayon. Pero congrats pa rin sa kanilang dalawa. Congrats sa parehas. Congrats sa iyo, Ban. Hindi siya ganun kaing grande. Para sa akin, nung dikit lang. Kala ko lamang ako ng first 2 rounds. Yeah, yun, congrats kay Ban. Mahusay siya. Pinagandaan niya talaga ako. Sinigawan niya ako ng sinigawan. Naligo ako ng laway niya. Pinagbubunggo niya ako. And ayun, yun yung experience ko sa kanya. Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang tsansa pala rin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Napansin ko lang yung mga linya ni Zaki, parang dumidiin naman talaga, pero parang natutulugan. Habang yung sa akin naman parang may mga natutulugan din siguro, baka mahina lang talaga, pero yung ibang mga linya ko naman bumenta. From malalim, tumababaw, nagbabago ka pre, dating mainit, ngayon bahaw, na ang baon niya pre! Sa sunugan dati kang mamaw, wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw, ako ngayong gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatry ng pag-improve ng sarili sa lahat ng aspeto, sa pagiging tatay, sa pagiging artist. Maglalabas ako ng mga music at susubukan ko pang i-adjust yung estilo ko sa battle rap hanggang makuha ko yung tamang timpla for me. Try ko lang i-improve yung sarili ko one step at a time. Abangan nyo yung album ng Dumuduong Records. Malapit na yan, mga 10 tracks siguro yan ng grupo namin sa Cebu. Pero wag nyo na abangan, Bisaya yun, Bisayang kanta yun. Yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Na-appreciate ko kayo sa panalo at sa talo, nandyan kayo. At sana na-enjoy nyo pa rin yung mga performance ni Zaki. At marami pang lalabas na music, marami pang lalabas na battle, marami pa tayong gagawin. Umpisa pa lang ng taon, so abangan ang mga susunod. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, kahit sa mga nagbabash. Patunay yan na nag-e-exist pa rin ako sa mundo. Yeah. Haba nitong video, so salamat sa lahat na nakitrip. Shoutout ulit sa parehas. Respeto, saludo sa inyo, ang galing nyo. Na Zaki tsaka Ban. Yeah, shoutout sa Flip Top Universe, yo. Uprising. What's up? Represent, yo. Yun. So kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na. Ayos na ayos. Meron din nag-comment na parang napaka-bias ko raw. Naalala ko, nakalimutan ko sino. Basta may nag-comment na parang napaka-bias ko raw kay Sensei. Then pare, wag niyo isipin na disrespect. Hindi disrespect yun. Hindi ako nagpapaka-bias kay, kumbaga na, mas pinapaboran ko si Poison. Hindi. Yun lang.
So, sa lahat, salamat yo, salamat. At peace lagi at pagmamahal yo. Respeto kay Sensei. Baka iniisip niya parang tangina nang hate ako. Hindi. Pasensya ka na yo. Hindi ganun. Peace pare.